clockwise. O, tingnan natin. Ayan. Hindi ako galit guys na. So, tingnan natin. Ayan guys, meron nakakuha ng tamang sagot dun sa aming previous video. Ang tanong namin dun is, anong concept ba or ano yung gagamitin natin para matuko yung location ng ating resultant pagdating sa parallel forces and non-concurrent forces. At ang tamang sagot dun is yung concept ng moment. Ang topic natin ngayon is moment of a force. Ano nga bang ibig sabihin ng moment of a force? Dadalian ko lang yung explanation sa inyo. So sa mas madaling salita, ang moment is rotation or twisting. Okay? Pero meron tayong requirements para magkaroon ng rotation or twisting, and that is the moment arm. At ang equation ng moment is M is equivalent to force multiplied by D. At itong D na to, ito yung tinatawag natin na moment arm. Pag wala yan, wala tayong moment. Pag wala yan, ibig sabihin 0, hindi ba? So kung 0 yan, 0 multiplied by F, then equivalent to 0. Kaya yung ating moment is equivalent to 0. Kaya, ganyan ka-importante yung moment arm pagdating sa moment. Doon lang tayo magkakaroon ng moment. Meron tayong condition para sa ating moment arm. Dapat, siya ay perpendicular sa force natin. For example, ito yung ating x-axis, ito yung ating y-axis. Meron tayong force dito na vertical. Tapos, ang direction niya is downward. Let's say force F. Tapos, itong point na to is point O. Then, merong distance yung ating force F na, let's say, distance x. Tapos, itong distance na to is perpendicular kay force F. Ayan. Ano nga bang ibig sabihin ng perpendicular? Dapat daw siya 90 degrees dun sa ating force. Ayan siya, perpendicular, naka 90 degrees. Tapos, yung ating force F is iikot ng iikot ng clockwise dun sa ating point O. Kaya, yung moment natin at point O is equivalent to force F multiplied by moment arm. Ano yung moment arm niya? Yung X. Ganyan ang concept ng moment. Meron ako nabanggit kanina, clockwise. Kasi meron dalawang ikot ng moment, clockwise and counterclockwise. So check natin. Ito ang clockwise. CW. Ito naman yung ating counterclockwise. CCW. Sir, nakakalito. Paano ba matukoy ang clockwise and counterclockwise? Madali lang naman. Paano ba ang ikot ng orasan? Clockwise. Yung kabaliktaran nun is yung counterclockwise. Ngayon, ito ang isa sa pinaka-challenging para sa lahat ng mga estudyante na first time mag-take ng statics of rigid bodies. Paano tumukoy ng rotation? Kung siya ba ay clockwise or counterclockwise. Don't worry guys, normal yan. Kahit ako, nung first time ko nag-take ng statics of rigid bodies, litong-lito rin ako kung paano siya iikot, kung clockwise ba or counterclockwise. Pero ang technique lang din kasi dyan is kahit pa paano, alamin ninyo yung ating moment arm. Dapat alam ninyo, okay? Dapat siya, perpendicular sa ating force. Ngayon, para hindi kayo mahihirapan, gagamit tayo nito. Ayan. Tali, tapos ano ba to? Hindi ko alam. Sabitan, okay? So, try natin. Ayan. I hope nakikita siya sa camera, no? Ayan. Let's say, yung tali natin ay naka-horizontal. Tapos, meron tayong force dito sa horizontal na tali na to na naka-apply downward. A-apply natin siya ng force na downward. Let's say, force P. So, let's say, yung force na yun is yung pentel pen natin. Then, ano ang direction ng ating force? Downward, di ba? Tignan natin kung paano siya iikot kapag pinunta natin siya papuntang pababa. Ayan, iikot siya ng clockwise. Oh. Ganon yung concept ng moment. Try natin na yung ating force is upward. Paano kaya ikot niyan? Kapag pinunta natin yung direction niya papuntang taas. Papansin nyo ba? Ang ikot niya ngayon is
counterclockwise. Isa sa mga confusing dito is kapag inclined yung ating force. Inclined yung force natin, force F. Ano nga yung number one condition natin kapag incline ng force? Dapat i-resolve natin into components, vertical and horizontal. Ano ang direction ng ating force? Upward to the right. Ayan. So this is Fx. Ito naman yung kanyang Fy. Paano kaya ang ikot ng ating Fx and Fy? Let's say meron tayong tali na ganito. Ayan. Di ba? Ang hirap niyang tignan, no? Or, ang hirap niyang isipin kung paano nga ba talaga iikot. Ganito lang yan. Kaya nga, nire-require tayo na i-resolve yung ating inclined force into vertical and horizontal components para hindi tayo mahirapan pagdating ng moment. Bakit? Ang kailangan lang natin alamin is, ano ba yung moment arm natin para kay Fy and Fx? Let's say, meron tayong distance D. Ito. Yan. Yun yung distance natin. Okay? Ngayon, itong distance D na to, is pwede na ba para paikutin yung ating force F? Yes or no? Ang sagot doon is, no. Bakit? Kasi ang requirements sa moment arm is what? Perpendicular sa ating force. Perpendicular ba siya sa force natin? Di ba hindi? So, hindi pwedeng gamitin yung D para umikot yung ating force F. Ngayon, ang gagawin natin is hanap tayo ng moment arm or perpendicular distance para kay force F. Minsan kasi ang given is X and Y. So, paano yun? Yan. Minsan, given to. Let's say A. Tapos, given rin to. Let's say B. Itong point na to is, itong nakadikit. Let's say, this is point O, no? Iniisip pa ng mga bata rito is, ano daw gagamitin? Para kay Fy and Fx. Balikan ulit natin yung concept ng moment. Dapat, ang moment arm is what? Perpendicular do sa ating force. Ano ba ang perpendicular kay Fx? Yung B ba? Or A? Yung B? Mali. Kasi yung ating B is parallel kay Fx. Parallel is not equivalent to perpendicular. Bakit? Hindi nga sila magkapares ng spelling eh. Hindi ba? So, hindi yung B yung moment arm ng Fx. Ano ang moment arm ng Fx? Yung A. Kasi, siya yung perpendicular kay Fx. Ayun o. Perpendicular siya kay Fx. Naka 90 degrees siya. Ayun o. Yung distance A, naka 90 degrees kay Fx. Yung A, distance A. Ano ang direction ng ating Fx? Oh, ito yung Fx natin. Anong direction niya? Papuntang right. O, paano siya ikot pag pinapunta natin siya sa right? Okay. Nakita niyo? Ang ikot niya is what? Clockwise. Yung moment natin sa O is what? Yes. May sign convention tayo rito ba? Nasa sa inyo kung ano yung sign convention nyo. Iba-iba yan sa school, no? Pero mas sanay ako kapag clockwise, no? Ayan. Kapag clockwise, positive. Ano yung sinusundan ko rito? Yung ikot ng orasan. Kasi ang normal na ikot ng orasan is clockwise. Kaya yun yung sinusunod ko na positive. So kapag nag-counterclockwise siya, magiging negative yung sign ng ating moment. O ngayon, balik tayo. Ano nga ulit ang ikot ng Fx papunta kay point O? Clockwise. So therefore, that is positive Fx. Ano yung kanyang moment arm? Ano yung D? Yung distance A. Ayan. Yung Fy. Ano yung perpendicular sa kanya na distance? Yung A ba? Hindi. Kasi yung Fy is what? Parallel kay distance A. O ngayon, ano yung perpendicular distance para kay Fy? Yung distance B. Ayan o. Distance B. Sir, paano kung wala to? Ayan. Paano kung hanggang dyan lang yung B? Anong gagawin natin, sir? Di ba nagturo ko sa inyo sa first video natin, sa status of rigid bodies? Ano yun? Yung concept ng line of action. Kailangan i-extend niyo yung line of action ng force. O, extend natin. O, nung in-extend natin, napatunayan natin na perpendicular pala yung ating Fy kay distance B. Kaya ngayon, pwede na tayong mag-moment. O, try natin.
Ito yung ating distance B. Ito naman yung ating Fy, upward. Ngayon, paano ang ikot ng Fy? Nakita nyo? Ang ikot ng Fy is clockwise din. Therefore, positive. Positive Fy multiplied by moment arm na distance B. Nakakalito pa ba? Try ulit natin. Okay? Ito yung ating force P. And ang direction niya is upward to the right. Px. And then this is Py. Let's say ang distance ng ating Px is siguro ito. Ayan. Extend natin yung line of action ha. Extend natin. Ang distance niya is C. Tapos ito naman dito, distance niya is D. Mamaya sabihin nyo, ang Px, since pares silang to the right ni Fx, ang ikot rin ni Px kay point O is what? Clockwise. Check natin dun sa kanyang moment arm. Dito yung moment arm natin. Then ito yung Px natin. Anong direction? To the right. Tingnan natin kung anong ikot niya doon sa point O. Anong ikot niya? Anong ikot? Counterclockwise. Kaya, yung ating moment at O dito is what? Dadagdag yung Px. Counterclockwise. Therefore, negative. Px multiplied by moment arm. Anong moment arm niya? C. Next. Kay Py, anong distance niya? D. Ito yun. Distance D. No? Ayan siya. Extend natin yung kanyang line of action. Ito yung distance D. No? Paras lang yan. Then, ang direction niya is upward. Ito, pares sila ng Fy na upward, no? Mamaya sabihin ninyo na ang ikot rin ng Py, since siya ay upward kapares na Fy, is clockwise. Tingnan natin. Ayan. Hindi ako galit, guys, na. So, tingnan natin. Ito yung Py natin. Upward, di ba? Tingnan natin kung paano iikot yan. Papunta sa taas. Anong ikot niya? Counterclockwise. So, therefore, negative Py multiplied by distance D. At ang tawag rito is what? Sorry, nagkamali kami. I mean, kulang lang kami. Summation, no? Summation of moment at O. Ibig sabihin ng summation of moment is pagkasama-samahin natin yung moment effect ng iba't ibang forces. Kagaya nito. Ito yung moment ng Fx, moment ng Fy, moment ng Px, moment ng Py. So pagkasama-samahin lang natin sila. Tapos, sa huli ng ating solution, kailangan nating ilagay kung anong rotation yung nag-govern. Di ba tinuro ko na sa inyo yung resultant? Yung term na govern. Ang ibig sabihin ng govern is, ano yung pinakamalakas na forces in terms of vertical? Upward ba or downward? Ano naman yung pinakamalakas na forces in terms of horizontal direction? To the right ba or to the left? Dito naman, ano yung pinakamalakas na rotation or moment? Clockwise ba or counterclockwise? And magbe-base yun saan? Sa sign convention nyo. Kapag ang lumabas na summation of moment dito at O is positive, anong rotation ang nag-govern? Clockwise. Okay? Pero kapag ang ating summation at moment at O, ang lumabas dyan is negative, ibig sabihin yung pinakamalakas na rotation dun sa pinagsama-samang moment natin is what? Counterclockwise. Okay? Concept pa lamang yan ng moment of force. Wala pa dun sa concept ng location ng ating resultant para sa parallel forces and non-concurrent forces. Yun na yung susunod na video natin.